isang pinagpalang umaga, mga kapatid. Umaga sa inyo lahat. Ilan po na tayo ngayon para sa ating unang panalangin. Manalangin po tayo. Diyos ang managin sa langit, pinalangin namin sa inyo ang aming tubos na pag-ibig at pagsamba. Tinataas namin ang ngalan niyo, O Diyos. Harapan kayo sa lahat ng papuri at pasasalamat. Maraming salamat po sa napakagandang araw na ito at sa regalo ng buhay na pinagalo sa bawat isa. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataon ng pribilehiyo yung pinagalo sa amin upang makapagtipon bilang sa katawan at sumamba sa inyo. Hindi po kami magsasawang purihin ka, salamatan sa ulang ng buhay. Maraming matamo ang pamita ng iyong ay sa isang anak, si Kristo Jesus, na ating Panginoon at Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, sa inyong hindi nagmamalim na pag-ibig sa mga isa. Maraming salamat po sa patuloy na pagsustain niyo sa amin sa araw-araw, patuloy na pagtulong sa amin na lumakad kasama ka sa magitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Diyos. Sa umaga ito, pinagkakatiwala namin sa inyo sa pinarasal na kami ay pagkalooban nyo ng abilidad ng kapagpuri at kapagsamba sa Espiritu at matulungan. Sa inyo ang lahat ng papuri at sasalamat. Pangalan ni Jesus. Amen. O basahin natin ang mga awit, Kabanata 100, Galata 1:3. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusap. Umawit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kaluwan. Sabi-sabay tayo pumalakpak at umawit, mga kapatid.
natin yan. Tunay niyo na makabuti ng ating Panginoon. Ay sarap umawit ng papuri sa Kanya. Sarap magkaroon ng pribilehiyo sumagot sa mga isang Diyos. Sa grupo natin, awitan ng isang ang Diyos na narapan sa lahat.
Diyos naman namin sa langit, muli ka namin tinatanggap ang magagapat sa lahat ng aming patuloy sa mga. Hindi namin tinataas ang ngalan niyo, hindi kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa pagkakataong ito, sa buhay na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po. Bibili kaloob sa amin ang kapagtipon sa nasa sa inyo. Pagkalagay ninyo ng Panginoon sa bawat isa. O Diyos, hindi pa makayos sa buhay ng bawat isa. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawang ito. Naway lahat ang aming gawain, ang maging kalugod sa inyong harapan, ang aming panalangin, ang pangalan ng Jesus, ang Panginoon at ang Pagligtas. Amen. Sige po, nandiyan po ang peace, no? Ito po mga nasawahan. Para pray namin kayo. Kayo ng start sa Sunday School. Mga kapatid, hilingan sa natin. Please, no, as we pray for them, nalagin po tayo. Panginoon, Diyos namin sa langit. Po ipapasalamat sa iyo sa buhay po ng mga batang ito. Pagpiliin po sila o Diyos na palakitin na sa ayon po sa inyong salita. Patuloy po nilang kilala ng Jesus. Bukod sa kanilang pagmamaki. Pwede po kayo magpunihan o Diyos sa mga buhay. Kahit po sa ulan na ito ay karoon po sila na tama na pagkakilala sa inyo. Bless niyo rin po Lord, the church that will be teaching them Lord from the Sunday School. Thank you po again. This is our prayer in Jesus' name. Please, tawanan mo na kayo kay teacher. Praise God. Grace and peace po, mga kapatid. Ngayon po no, ay para sa message natin, the Lord is blessing us with the opportunity po mga kapatid na kanyang sa akin sa pamagitan po ng ating kapatid na galing po sa Zambales. Praise God. So sila po ay babiyahin na papuntang Davao at dumaan po sila dito para mumusta. And kasama din po na may encourage po tayo to their life. And I just introduce to you our brother. Siya po ay kamatch pa sa LDI 2019. Yun na po. Kasama na po ngayon no, sila Auntie Meets. Si Kuya Rodrigo po, but I believe po kapag that's perhaps to praise the Lord no, sa buhay pa natin kapatid.
Share kindness one to the Ayan, praise God. So, grace and peace, everyone, from God our Father, our Lord Jesus Christ. So, maayong buntag. Do you know what's maayong buntag? It's like saying good morning. Ganun po, no? Because I'm a Dabawenyo. So, akong Dabawenyo, but napunta dito sa Luzon. Praise God for the Lord. Ako po ay isang full-time worker po ng Panginoon. And I praise the Lord kasi kami po ay pinabalik na ng Lord sa Davao with Athenians. So ito yung sinabi kanina ni Brad Junel. Okay, so galing po kami ng Zambales, no? We do ministry there and kami po ay nag-ikot-ikot sa mga full-time doon po sa Los Baños, Laguna, yung main center po natin for regional leaders meeting. And yun po ay natapos, I think, 12, no? June 12, no? Ng gabi. And yung mga kapatid ko na umuwi from Mindanao, Visayas, and Luzon. So privilege po na kami po ay inimbitahan na mag-stop over po dito sa Legazpi. Medyo challenging halang yung daan po, no? Diyan banda sa Quezon. Pero ikaw naman yung nag-drive, baka nakakatulong siya na hindi ka okay, na kaya blessing in disguise lang rin. No? And I praise God, when nag-travel po kami, kasama ko po si Atinit, si Big Roger, and marami po akong mga na-learn. I praise God. I think yung mga iba po dito is kilala ko na since nandito ko doon, I think year ago ba, doon po sa Laguna, no? Sa Iko po ba yun? Evangelism Conference. Yeah, praise God. No? And meron din po akong mga nakikitang faces na batch ko po sa NPI. Diba guys, na Benjamin and Brent Alvin. Okay, so praise God. Ang ganda po ng worship po niyo, praise the Lord. Tayo po muna yung nalangin para ang God po ay mag-glorify sa ating pong pakikinig ng kanyang mensahe po ngayon. Let's all pray. Our Father in heaven, we praise you and we love you. Salamat po sa umagang ito. We remember your love, your compassion, grace, your faithfulness. And this time, Father, kami po ay nagpapasalamat for all the answered prayers na natanggap po namin and even na-enjoy po namin, Panginoon. Even lahat po ng mga spiritual blessings that we have in Christ, lahat po ng mga promises na nagbibigay po sa atin ng hope, Panginoon, to fight the good fight of faith. Kaya ngayon, we entrust to you yung aming pakikinig sa iyong mensahe. Salamat, Lord, na kayo po ang patuloy na mag-glorify, mag-magnify, and thank you, Holy Spirit, na kayo po ang aming teacher, ang aming counselor. You will speak to us in a very personal way. Father, impress us. Ano pa po yung mga ano po yung spiritual condition ng bawat isa, ano po yung spiritual needs ng bawat isa. Lord, use me as a vessel to speak your very words. And we cast out, Lord, lahat po ng mga atake ng diablo in the name of Christ. We love you, we honor you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Praise God. So, greet po, no, sa iyong katabi na New Testament greeting. You know, pakisabi sa kanya, grace and peace to you. From God our Father and our Lord Jesus Christ. Ganun po kasi si Paul no, sa mga letters niya, sa mga epistles niya, bibigay siya ng greetings first. Praise God. Okay, so I was thinking or inquiring, Lord, ano ba yung mensahe na gusto mong iparating, no, sa mga kapatid dito po sa Legazpi? Tama po ba dito sa Legazpi City? Ano po barangay? Ay, yung sentro po talaga. Okay, praise God. Okay. So nag-inquire po ako, ito po yung nilid ng God, no, na ibahagi po sa inyo. And this is our title. Ayan. Okay, sabay-sabay ba ibasay ang title? What ready go? Love like Jesus. Magmahal katulad po ng ating Panginoong Jesus. So, important mga kapatid
na tama po yung understanding natin what is love, no? Sa 1 Corinthians chapter 30, sabi doon, but these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Ayan. Lalo na sa atin ng mga Gen Z. Sino ba yung part pa ng Gen Z ngayon? Hindi nyo naman first time na may speaker kayo na Gen Z pa. Kasi nasa Gen Z pa ako na category. And actually, iba't iba yung mga understanding natin about love, no? And what does it mean to love, no? What is our basis for love? So I remember the song of Whitney Houston, isa sa mga popular mga songs, yung The Greatest Love of All. Alam niyo ba yung lyrics nun? Diba? May iba nun parang yung chorus ba? Hindi pa ako singer pero sabi ko doon, the greatest love of all. Ano yung next? It's easy to achieve. Alam ko niya, tiralis Nakaya ko niya, tiralis. At sa tiralis. Sabi ko doon, learning to love yourself. Now next, or is the greatest love of all. Di ba parang it sounds like interesting, no, parang nakakabighati. Pero if you look at the mga lyrics, yung in-impose ko doon, yung parang, yung pinaka-message ko doon is, it's all about loving yourself. Yeah, no? So loving yourself. So parang it's more on about selfish love. Sa time naman namin, I think si Justin Bieber ata, di ba? Si Justin Bieber, love yourself. Tama ba, Reginald? Love yourself. Hindi ko na po alam yung lyrics. So, ganun po yung tono, no? So, marami po tayong mga wrong understanding about love. Lalo na sa aming mga Bisaya, no? Kasi ano-ano lang yung mga napapakinggan namin doon, no? Sa community. Hindi ko nga malimutan doon yung parang quote-in-quote na yung love is like ibabong gum. Ay, ano pa dito sa Luzon. Love is like ibabong gum. Kung kumakapit daw, makabuang. Nakakabaliw. Gano'n, no? So parang yun yung parang tumatak sa amin noon. Bata pa kami, no? And iba na yung ating understanding. Ano ba yung love? But tayo, bilang mga anak ng Diyos, sabi sa 2 Corinthians 5:17, na therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Yan. So nagiging new person tayo. Even our understanding about love, nababago. No? Kaya ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon, ano ba yung ibig sabihin ng love, no? And we need to love God, our Lord Jesus Christ. Basahin po natin yung ating key verses from Ephesians chapter 5, verses 1 to 2. Okay, basahin po natin 1, ready, go. Yabang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, kailangan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may magmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yan, no? So sa NIV, follow God's example, therefore as dearly love children, and walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. By the way, dito po sa Legazpi or sa Bacon, ano po yung daya dito? Bacon. Pero hindi po siya yung parang pure na Tagalog. Hindi po siya. I think may pagkabisaya. Ano ba yun? Diba? Konti. Nakaka-intindi konti nila. Tapos, agalis naman. From Mindanao naman to. Kaya baka may mga lalabas mo na Bisaya. Pasensya. Okay, so this is our outline. Hatingin po natin into three. Yung ating mensahe po ngayon. We will talk about agape love. No? And it's all about God's unconditional love or pag-ibig na walang kondisyon. Ayan. Kasi sa Greek term po kasi, meron pong 4 na klase ng love. I don't know if familiar kayo
No, meron po tinatawag na eros. No? It talks about romantic love. No? Parang relationship na ng husband and wife. Ganon, no? So, sa Bible naman, may mga examples naman, no? Husband and wife. So, ang tawag po niyan sa Greek term is eros, no? Sa love naman for family, yun po yung natawag na storge. Tama ba? Storge. Yan, storge, no? So, parang tayo rin no, dito, mga families, no? And, ang tawag po niyan is storge. Meron din po pinatawag na philia, no? Philia or friendship na love. Okay? Sino ba yung may mga best friends dito? Na-iting tayo, no? And maganda pag mga Kristiyano yung mga best friend natin. No? Philia na lang kung tawag doon. Pero, among those Greek term na about love, yung binanggit ko kanina, yung pinaka-highest, yung pinaka-greatest po doon, yun po yung agape love. Sabihin natin, agape love. Ayan. So it talks about God's unconditional and sacrificial love ng God po sa atin. And second naman, we will talk about tough love. Okay? Mahigpit na pagmamahal. Because it is right na God is loving, God is a just God, no? And He loves the person, but take note that God really hates sin. Yan. Galit po ang Lord sa kasalanan. No? And there are times na may mga pagpapalo ang Lord no, sa atin bilang mga Kristiyano, and that's part of love. No? Kaya yung love din ng God is tough. No? Sino ba yung mga parents dito? Can you raise your hands, mga parents? Okay, mga husbands, palakpakan po natin yung buhay nila. No, na ating mga parents kasi hindi po basta-basta no, yung kanilang mga sacrificial love, no? And ako naman, nung naging Kristiyano po ako, na naging disciple ni Lord, na-appreciate ko po yung pagdidisiplina. No? Kasi part ko pala siya ng pagmamahal. No? So, kaya I really praise God sa mama at papa ko na disciplinary yan. No? And third naman, we will talk about walk in love. Yan, no? Tumakat na may pagmamahal. Okay? So, imayin po natin mga kapatid. So, first, agape love or God's unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon. So, sabi ko dito sa Ephesians 5, verses 1-2, yaman kayo yung mga anak ng minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. No? Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Niyari niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. That's the unconditional love for us. No? He gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. No? Kaya sabi doon sa Romans 5:8, sabi ko doon, I don't know kung mag-read niya verse 8, but God demonstrated His own love for us, that while we were sinners, Christ died for us. Habang tayo po ay makasalanan, gumagawa ng kasalanan, yung amazing, our Lord Jesus Christ is the Lord of Lords, the King of Kings, namatay po siya para sa atin. Ang kanyang dugo ay dumanak po sa krus ng Kalbaryo, no, to express His love unto us. Ayan, no? Kaya, meron po someone na totoo po na nagmamahal sa atin. That's our Lord Jesus Christ. No? It's important pa kapatid na tama po yung understanding natin about the love of God. Ano? Kasi si Paul, I think sa Corinthians ba yun, sabi niya, for the love of Christ compels us. No? So yung lahat po ng pagsiserve ni Paul, lahat po ng kanyang mga pagpapagal, no? Para kay Lord, para po sa mga tao, yung love ni Christ yung parang tumutulak sa kanya, nag-i-inspire sa kanya. Ginagawa ko ito because of the love of Christ. No? Ganun pala pag in-love, right? No? So, iba yung magagawa ng love. Now, I remember, meron akong contact doon sa pinapalong doon sa Zambales, no? And palong namin ni Ate Vince, no? Husband and wife, no? And patuloy sila na ginagamit ngayon ng Panginoon. And nagkikwento niya yung time na naniligaw siya, no? sa kanyang wife. Ano? So, taga Zambales po siya,
But nung naniligaw na siya sa kanyang wife, talagang every weekend, pumupunta po siya doon sa Bataan. Napunta po kayo ng Bataan. I think that's 3 hours away, no? Doon po sa Zambales, doon po sa Kabangkan. Ayan, no? And grabe po yung effort niya. No? Every weekend po yun, ginagawa niya just to report, no? Sa kanyang ex na girlfriend, no? Si wife niya ngayon, no? And ganun pala yung nagagawa ng love, no? Nagagawa yung mga impossible things, no? And nakakaya lahat because of the love, no? And ngayon, spiritually speaking, pagtama po yung understanding natin about the love of God to us, kung paano tayo minahal ng Panginoong Jesus, no? And malaki po yung factor sa ating po paglilingkod sa Kanya. No? Kaya, yung impress po ng God sa akin, grabe po yung buhay ni Paul, no? Ito po yung effect sa love ni Christ, no? Sa buhay ni Paul. Basahin po natin Galatians 2:21, ready go? Kaya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon, sabay-sabay mo tayo, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay inabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak na Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. No? So yun po yung yung life verse no, na pinipray ko. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, sabi niya, who loved me and gave Himself for me. Ayan. E sabi niya, no, na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, sabi niya na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Okay? So, na-understand ko rin Paul yung love ng ating Panginoong Jesus to our Lord Jesus Christ. And ang effect po nun, sabi niya, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na. Isa sa katabi mo, hindi na ikaw nabubuhay ngayon. Si Kristo na. Ayan, no? Kasi, grabe po yung demonstration ng love ng Panginoong Jesus sa atin. Pumunta po siya dito sa lupa, di ba? Jesus is the Son of God. He is 100% God, but became 100% man. Pumunta po siya dito sa lupa, bumaba rito. Even na sa kanya po yung pagiging nature ng God. Na hindi lang para i-forgive tayo, hindi lang para i-save tayo, but para bigyan tayo ng example. Halimbawa, na even He's the King of Kings, Lord of Lords, hindi po siya namuhay na magsarili. Hindi po siya namuhay na selfish. But binigay niya ang kanyang buhay para sa Father, para po sa atin. Okay, sa katabi mo lang like Jesus. So yun po yung in-order sa atin ng Panginoong Jesus. Kaya si Paul, na-understand niya Kaya meron po siyang prayer sa Ephesians 3. Sabi ko niya doon na I pray, no, na out of your glorious riches, that God may strengthen your inmost being, the Holy Spirit, no, and I pray na you will be that Christ will dwell in your heart, di ba? Hearts through faith, no, and you will be rooted, established in love. Sabi niya doon, and with all the saints, I pray that you will grasp how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. Ano ba mga Tagalog doon? How wide, gaano ka? Lapad. How long, gaano ka? Haba. How long, how high, how deep, gaano ka? Lalim. And how high, gaano ka? Taas. Yung pagmamahal ng Panginoon. So prayer po yung kay Paul no, sa Ephesians chapter 3 na mag-grasp po ng mga taga-Efeso yung love ni Christ. No, kaya yun po yung ipag-pray din po natin, no? Na ma-grasp natin how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. And like Paul, sasabihin natin na it is no longer hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo na. Yan. Pag si Kristo na yung nabubuhay sa atin, hindi na tayo yung king, but si Lord Jesus, di ba doon po sa life-changing love story,
di ba may portion po doon na merong heart. Tapos yung heart ko doon is may mga circles doon na magulo. Kasi nga yung set ko pa, yung king pa is yung self. No? Yung sin or yung sarili. No, but kung na-understand po natin na si Christ na yung ating king, siya na yung Lord of Lords ng ating buhay, King of Kings, nagiging organized po yung ating buhay. Yun po yung ginagawa ng Panginoong Jesus. Actually, yung verse na ito, first ko pa ito na napakinggan way back 2017 nata, nung nag-attend po ako ng Thanksgiving. Di ba kasi, culture na lang grabe, no? Malapit na po yung ating Thanksgiving po, no? Ano po yung month ng Thanksgiving po dito? August. Okay, dapat po natin, pag-pray natin na babalik tayo sa August, no? And parang naging culture na po ng dami na talagang kuhan tayo, nagpapakain tayo. No? Kaya may joke sila na lakas ang kain daw, ng lakas ang God. No, praise God for that, spiritually and physically. So, 2017, in-invite ko ng Thanksgiving. So, doon po sa Buhangin, no? One of the yung parang pinaka-main center po ng Davao, kasi meron po mga outreaches yung Davao, nasa Kalinan po ko, or minsan po ko na outreach, na-invite ako doon. And timing po na, yung next week po doon, si Kuya Roger. Diyan po siya sa Miguel. Si Kuya Roger, no? Yun po yung first na nangit po si Kuya Roger, siya po yung nag-speak, no? And he shared this verse, Galatians 2:20, no? And si Kuya Roger kasi yung background niya is agriculturist. Ako naman is, that time, nag-aaral din po ako na related din po sa agriculture. Yeah, I think second year college ako that or third year. And then, sabi niya, meron siyang sinabi doon na hindi ko po malimutan na I will not give my all, no? My whole life, just for durian, just for mangga. Roses. Roses. Pero yung naalala ko is frutas yun eh. Parang durian, mangga po ata yun. Na in that time naman, may inakantak din ako ng parang mga research study, no, about high value crop din siya, no? No, and parang nasa student, nagkaparabong ka na, no, parang doon na umikot yung buhay mo. But I was reminded na tama na to, na hindi ko naman lahat ibigay dito. Kasi yung mga bagay dito sa mundo just for tempo, kabari. No, kaya amazing. No, na, pag yung isang tao na-understand yung love ng God, no, yung resulta po nun is, of course, he will love God with all his heart, soul, mind, and strength. Yeah, no? Willing ka na magpasakot, no, sa ating Panginoong Jesus. No, kaya, nung ako po ay bago pang mananampalataya, talagang minister po sa akin yung amazing love. Di ba may amazing love na kanta? Amazing love, how can it be that you might be without me? Amazing love, ano kung nice ba? I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. So amazing po yung love na God. Okay, so second na outline. So kanina, it's all about the agape love, the God's unconditional love. No? And this time naman, we will talk about love. Ayan, no? So Hebrews 12, verses 5 to 6. Basahin po natin mga kapatid. 1 to ready go. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas na anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag ka panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niya anak niya. Because God loves every person, mahal po tayo ng Panginoon, but take note na God really hates sin. Ayaw po ng Lord ng kasalanan. Galit po siya sa kasalanan. Yan, no? Kaya sometimes, meron pong pagdidisiplina ang Panginoon sa mga anak ng Diyos. No?
yung mga papa ko, pag dinisiplina nila ako noon, parang hindi ko ma-appreciate na pag pinapalo ka, ano, si mama, para daw yung yung expression pa ni papa. Sige, magpabandlong na dyan. Alam mo, magpabandlong, parang magpasaway. Magpasaway ka dyan, alam mo naman yung mama mo. No? Pag pasaway ka, para yung pumapalo ng aras daw. No? Ano lang yung parang mawakan niya, pinapalo niya agad sa amin. No? Noon parang hindi namin na-appreciate. No? Parang nahihilig namin si mama. You know, naman, hindi niya kasi in-explain din. So, kaya dapat tayo mga parents, pag nagpapalo tayo sa ating mga anak, dapat in-explain natin why, bakit ba natin sila pinapalo. No? Para ma-understand nila hindi sila magkaroon ng hatred. No? So praise God, love ko po yung mama ko, but this time, na-appreciate ko po pala na yung love ng God is part po yung pagdidisiplina. Yeah, no? Kaya sabi po dito sa Proverbs 13 verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, hindi mahal na magulang. Pakitaas po yung mga hands ka ng ating mga parents, ng ating mga magulang. Ayan, no? Namamalo po ba kayo? Palo naman ang pagmamahal. Naman yung sobra-sobra. Palo ng pagmamahal. Sabi dito, anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. Ganun pa naman yung Pinoy, no? Para mag-learn talaga, kailangan palugin. Yan, no? Pero balik po yun lahat sa love ng God. Yan, no? Kaya ganun po ang Lord sa ating buhay. Kaya na-appreciate ko po na talagang nakipag-cooperate po sa lahat ng mga gustong dito ng Lord. No? Kasi sabi po sa 2 Timothy 3:16, okay, basahin po natin, 1 ready go. All scripture is God-breathed, no? And is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ayan, okay, training in righteousness. So how does our spiritual parent discipline us? Kasi si Lord din po kasi is nag-disciplina sa atin through our spiritual parents. Yung ating Bible study leader, yung cell leader mo. Sometimes, ginagamit siya ng Lord para disiplinahin din tayo. No? And gusto po ng Lord na manawaan po natin mga kapatid na ito po yung word ng God. Yung word ng God po is useful for DRCT, teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yan. Kaya normal lang po pala na yung Bible study leader natin, ginagamit sila ng Lord to teach us, no? Para itama tayo, no? Or turuan po tayo. No? So, yun po yung use ng word ng God, no? Teaching. So, there are times before na parang feeling ko sa aking Bible study leader, parang siyang kontrabida. Tapos ako yung bida. Nagbida-bida na. Ano? Ano ba itong Bible study leader ko? Kasi kaya meron sa buhay ko. No? Kasi kahit parang lahat na ng buhay mo, lalo pag single ka, parang pinapakialaman, pati love life. No? Pero praise God, na-appreciate ko po pala na it's normal. No? Na yung pala yung love and care. No? Nangingi-alam. No, and siya yung ginagamit ng Lord sometimes, no, to teach me. No, so may word na i-teach. Ayan, no? And si Paul naman, na-appreciate ko si Paul. Sabi kasi ni Paul sa kanyang mga, I think sa Philippians ba yun, or sa Corinthians, sabi niya na, it is no trouble for me to write to you the same things because it is a safeguard for you. So si Paul, talagang hindi po siya nagsasawa na ulit-ulit po na pagtuturo. And that's part of love. No? And to remind you the same things again. It is a safeguard for you. So safeguard pala na yung Bible study leader natin, palaging nag-teach, palaging nagtuturo. No? So, pabalik-balik, ulit-ulit, ganun ba naman yung mga natin, no? Alam ko na po yan, no? So, maganda pala na i-accept natin yung mga pagtuturo, no? And sometimes rebuke, no? Confronting sin, no? So, tayo naman po is mga nire-review para ma-restore po tayo. Nakaka-receive tayo ng correction, pagtutuwid, or pagwawasto.
wrong thinking sa ating mga behavior. So, connect-correct po tayo na tinig, Ayan, no? Kaya maganda po yung one po yung disciple making sa Matthew 28:18-20. Kasi if we involve ourselves sa disciple making, talagang malinis na tayo, patuloy tayong inilinisan ng Panginoon through His Word. Na may teaching, rebuking, correcting, and training. Bago na tayo, patuloy na binabago ng Lord. Kaya maganda na na-involve po tayo sa disciple making. You know? And yung kailangan po na i-build po sa atin, ayan, no? Yung pagiging matapugin. Hindi ka na Pinoy, huwag maging matapugin. Isabi sa katabi mo, hindi ka na Pinoy. Huwag maging matapugin. Ayan, no? Tampok. No? So, mabuti na lang itong taong, I don't know, Korean ba to or ay pagka-Indonesian, no? So, pag nagtampo siya, parang cute pa rin tingnan. Pero pag yung Pinoy, pag nagtatampo tayo, hindi na cute, nakaka-cute. Nakakatakot na tingnan. No? Kaya huwag maging matampugin. Actually, sinerge ko yung one ko yung tampo no, sa Google. Sabi naman ni Gemini na one daw, yung tampo ko daw is be proud. So pride na talaga yung pagiging matampugin. Baga yung tinuturuan ka ng Lord through your leader, may teaching, may rebuking, no? Or may rebukes, may corrections, pero ayaw mong i-accept, no? Parang ayaw mong mag-agree kasi nga, parang may pinagdalaban ka. Ito, hindi naman po, ganun po parang ito po yung side ko. No? Tapos nagtatampo na tayo. Okay? Kaya, huwag ka tayo maging hindi na po tayo Pinoy. Ayan, no? Okay, so, yun po yung tough love ng God sa atin. So si God usually, siya po sa atin ay nagbibigay ng corrections, nagbibigay ng rebukes, of course, through His Word. You know? So, through our quiet time, kaya pag hindi po tayo repentant sa ating mga nare-receive na Word ng God, no? Sometimes, nagamitin na ni Lord yung leader mo. Hindi ka pa nakikinig sa Word ng God. Okay, so si leader niyo yung gagamitin ni Lord, no? Para i-correct ka, i-teach ka, i-review ka. Pero love naman po yan, no? Kaya sabi ko ni Paul na we need to teach and admonish one another. So may teaching, may admonishing. Pag hindi ka pa nakikinig sa leader mo, usually, yung gagawin ni Lord, siya na mismo yung magpapalo sa iyo. Kapaluin tayo ni Lord. Ganun pa lamang gagawa siya ng situation na realize na talaga natin ano yung mga dapat i-repent natin, ano yung mga dapat i-give up natin, ano yung mga dapat i-unfold natin. Kaya huwag tayong paabutin na doon pa sa third na level na napapaluin ka ni Lord. Dahil papaluin natin ni Lord, kung papaluin tayo ni Lord, siguro titik lang siguro ni Lord natin na kaya yung itsura natin. You know? Kaya praise God, na-appreciate ko po yung mga pagpapalo ng Lord. No? Because the Lord disciplines those He loves. No? Dapat ang response ko na is repentance. So, ano nga yung first outline natin kanina? It's all about agape love. Pangalawa, the tough love of God. Third naman, let's walk in love. Ayan, lumakad na may pagmamahal. I don't know if familiar kayo sa sa tao na ito. So yung pangalan po niya is si Mahatma Gandhi. Ayan, no? So si Mahatma Gandhi po, siya po isang tawag dyan, Hinduist. Ayan. So yung kanyang pinaniwalaan is yung Hinduism. Ayan, no? And then, si Mahatma Gandhi po, influencer po ito sa kanilang lugar. Familiar po kayo dito kay Mahatma Gandhi. So, influencer po ito na tao. And kung siya po ay nagpa-practice ng law sa South Africa, so, siya po ay nagkaroon ng parang hard na kaya yung Christianity. So, parang nagkaroon po siya ng curiosity about Christianity. Kaya he started reading the Bible, nag-read po siya ng Bible, kasi nagkaroon nga siya ng curiosity about Jesus, about Christianity.
And meron po siyang binasa sa Bible, dun po sa Matthew chapter 5, no, na siya po ay namangha sa teaching ni Christ. Kasi sabi ko doon sa Matthew 5, sabi ko doon, you have, sabi doon sa Matthew 5, love your neighbor and hate your enemy. No? But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. So parang naiintindihan siya. So bakit kaya ganito si Jesus? Ito yung pagtuturo ng Christianity. Kasi sa Hinduism kasi hindi naman po ganun. No? Pag nakagawa ng ang tao ng kasalanan, talaga may consequence yan. No? Meron po yung kakibat na consequence. Pero yung sinabi naman ng Panginoon, love your neighbor, no? And love your neighbor and do not hate your enemy. Instead, love your enemies and pray for them. So parang ganun na siya. About amazing po ka. Now, and there's one time, nagtun po siya sa South Africa, nagkaroon siya ng heart na mag-attend po ng church. No? So parang nag-spy po siya ng Christian church doon sa South Africa. Kaya lang, nung pupunta na po siya doon sa church na yun, hindi siya pinapasok ng mga ushers. Hindi siya pinapasok ng ushers kasi nagkaroon po sila ng parang discrimination doon. No, kasi puti, kasi medyo maputi kasi ito si kumbaga iba yung parang skin color ba, no? Ni Mahatma Gandhi. Nagkaroon ng discrimination. Kumbaga, hindi niya po nakita yung teaching ni Christ sa buhay ng mga nag-claim na Kristiyano. Iba ganun, Kristiyano mo, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. Yung love ni Lord Jesus, hindi naman nakikita sa buhay natin. Kaya ito yung nakastapos si Mahatma Gandhi. And ito yung sabi niya, no? I love your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Yan yung sabi ni Mahatma Gandhi. No? So ang kita ko ni Gandhi is hypocrisy sa mga nag-claim na Kristiyano. Kasi hindi naman nakita yung teaching ng Christ sa mga nag-claim na Kristiyano. Okay? Kaya lesson learned, no? So yung teaching ni Christ, ipamuhay natin. Even yung pagtuturo ni Christ about love, yun po yung ipamuhay natin sa ating buhay. Kaya, no? Kaya dito sa Ephesians 5, verse 2, sabi dito, basahin natin yung mga-highlight. Want to ready go? Mabuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Yan, no? So, follow God's example. Walk in the way of love, just as Christ loved us. Yan. Yung basis natin on how we love God and how we love others is yung model na Panginoong Jesus. Kaya sabi niya sa Mark 12:30-31, ito po yung parang two greatest commandments. Sabi niya, basahin natin. Ibigin mo ang Panginoon Diyos na buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. No? Kaya ibigin natin ang Lord. Kaya maganda po na in love tayo kay Lord. Kaya no? Tama yung understanding natin about the love of God. Yung love ni Christ nag-overflow sa ating heart. And kung tayo po lahat ay in love with Lord, nag-overflow yung love ni Christ dito sa ating heart, that's the time na we can love others. No? So, how to love others? Go and make disciples of the Lord. Matthew 20:18-20. Go, preach the gospel. No? And gawin silang mga disipulo ni Kristo. Yun po yung ibig sabihin ng ibigin ng ating kapwa. Sa Bisaya naman, may joke-joke sa Bisaya. Ito naman kung meron din wala dito. Yung na sabi doon ng isang estudyante, sabi ng teacher, okay class, ano yung gusto niyo paglaki? Ano yung gusto niyo ng profession paglaki niyo? Sabi ng isa, gusto ko po maging doctor. Doctor. Yung isa naman, gusto ko po maging police. Gusto ko po maging engineer. Pero yung isa sabi niya, gusto ko po maging kapwa para hayahay. So dapat hindi po ganun, no? Na
gusto lang po natin sa category na kapwa na tayo, para kayahay, wala tayong gawin. No? Ano ba? Meron ba tayong term dito na kayahay? Kayahay mo, chill lang, relax lang. Pero tayo sa mga anak ni Cristo, mga anak ng Diyos, mga disciples ni Christ, hindi po dapat tayo maging kapwa. Parang chill ka lang, relax ka lang, pero may gusto kong ipagawa ang Panginoon sa ating go and make disciples. Pag-isabi sa katabi mo, go and make disciples. And gagawin po natin yan as a body of Christ. Okay? So, dapat wala na po kapwa dito ha. Mayakay lang tayo. So, gusto ng Lord, let's go, no? And make disciples. No? And to teach people to obey our Lord, Jesus Christ. Kaya sabi dito sa 1 John 16, isahin mo natin. Dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. And this is how we know what love is. No? That Jesus Christ laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Yeah, no? And how we show our love po. So praise God. If you are sharing the gospel, nag-involve po kayo sa Great Commission, praise God for that. That's the will of God. No? And meron kang mga contacts ngayon, di-disciple mo rin. Praise the Lord. No? That's biblical. And showing love to our contacts is to shed tears. Ayan, so tears, no? So, na-remember ko kasi ito, meron pong parang invite na speaker sa aming outreach nung sa Davao. Yung na-invite ko doon is yung contact ni Kuya Roger, kasi Kuya Moises. Kasi ito yung na-share niya, no? Na parang hanggang ngayon, parang naalala ko siya. If we love our contacts, we should shed tears. Ayan, T4, right? Ayan, no? Kaya, if we love the people, of course, we give time. Diba? Kaya sabi nila, how you express your love, through time. Ayan, bigay ka ng time. If you love that person, bigyan mo siya ng time. No? Kaya if we love the people, if hindi tayo self-centered, we give time. No? Sa mga unbelievers, share the gospel. No? And sa mga believers, so praise God, no? I-follow up natin. Yan, no? So, magbigay tayo ng effort. Yan. So, time and effort. No? Effort, lahat na. Effort to teach, effort to train. No? Magbigay tayo ng effort for the Lord, for His people. And A for availability. You make yourself available para kay Lord. No? Willing ka na i-adjust yung mga personal schedule mo para kay Lord, para sa Kanya. Yeah, no? So, ganun pala yung tao na hindi na siya selfish, no? But nagkakaroon siya ng selfless na love. Nagiging Christ-centered siya. Okay, and resources. Hindi tayo na pagalitin lahat ng mga resources natin para kay Lord. No? And supplication. So, it means pinag-prefer natin sila para kay Lord. No? So, yun po yung lahat po yan, balik po yung lahat sa Great Commission. Okay? I-set ko natin yung Great Commission, 2020. Okay, yung sa English or sa NIV. If you want to read go, then Jesus made that He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Yeah, praise God, no? Kaya mga kapatid, let's always remember the unconditional love of God to us. No? And huwag tayo magtampo kay Lord kasi sometimes tough in love niya. May mga pagdidisiplin ang Lord sa atin. It's part of expressing His love unto us. Mag-ipag-cooperate po tayo, mag-repent po tayo. And binigyan po tayo ng example, diba, JMP, the Jesus Ministry pattern. So nagbigay po ng pattern ang ating Panginoong Jesus, how to do ministry, how to love the Father, how to love the people. That's our basis. He is our model. Kaya walk in love, the way Christ loved us. Basahin po natin yung ating key verses. One already go.
Yaman kayo yung mga anak na minamahal ng Diyos, tularan niyo siya. Mamuhay kayo ng may magmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay ng kanyang buhay bilang pagmamahalay at handog sa Diyos. The love like our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Let's keep it a God with clapping our hands. And Father God in heaven, we magnify and glorify your name. Lord, we remember your love, your compassion unto us, and yung pag-ibig mo, Panginoon, nagbibigay sa amin ng inspiration to love you, God, with all our heart, soul, mind, and strength, and to love others. And hindi lang po mahirap na ibigin po ang aming kapwa, ang mga kapatid, dahil nagbigay na po kayo ng example, Lord Jesus, on how we love the people. And Lord, like the prayer of Paul, tulungan niyo po kami na maunawaan po namin kung gaano po kalawak, gaano po kahaba, gaano po kataas, at kalalim ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. And yung love nito, mag-overflow po sa aming heart, sa aming mind, and papasok po namin sa ito through the power and mighty working of the Holy Spirit. We give you praise, honor, and glory. Let your word dwell in us richly. Manahan po sa aming puso at isip na yun. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kay Brother Brian, puri sa Panginoon. Bilang mga anak ng Diyos, sabi nga sa Galatians kanina, bumuhay na sa amin si Kristo. Dapat ang same love na meron si Christ ay hindi kami sa amin. Kanya ako po mo lang sumayo. Gusto kayo kapitan. Sandigan.
po mga kapatid. Bago tayo sa ating guide, isahin po natin ang mga pagkaan pag nakasap ito. Dalata siya ng isang pulo. Pangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga pangyabanan at mula sa iyong mga pinakamakinang na kami. Siya ay iyong ikatigan, sa gayon kabaling mo ay lagi ng maapaw, sila ng inumin ay hihilingan, matutuyuan. Sa Panginoon, natin lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, pinagalan sa Kanya. Ang ating mabuting Diyos ay hindi lang bibigyan ng sapat, hindi bibigyan pa. Ito po tayo mga sabi sa likod na pwede natin bigyan natin mga kaloob. Ngayon po tayo mga kapatid, sabi po tayo. Kasama namin sa langit, ay aming iniibig sinasamba. Tubig namin tinataas sa inyong ngalan. Recognize, Lord, na lahat ng bagay ay nagagaling sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon at pribilehiyo pinagkaloob sa amin na makapagpalit sa inyo ang aming mga kaloob. Ang gabi niyo, O Diyos, munting mga halaga na ito at naway kaspasan niyo ang mga kaloob na ito ng pag-amin. Pagpapalawa pa rin yung halihan dito sa lupa. Maraming pang tao ang maabot na napakagandang mensahe na pagpapaligugnayan sa inyo sa pamagitan ng Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng bagay, Pangalan ni Jesus. Opo lang po tayo mga kapatid. Announcements. Yan.
welcome po ulit sa lahat dito sa ating Sunday worship service. Meron po ba mga bago? Yun. Sige. So every 10 a.m. pa rin po, every Sunday. Kapikit mo yung katabi mo. 10 a.m. Yan. Every Tuesday po, 5 a.m. YSU po. Encourage mo ang lahat na mag-join sa online quiet time with Kuya Pong. Meron din po tayong online prayer meeting every Monday, Wednesday, Thursday, Friday, every 5 a.m. to 5:20 a.m. via Google Meet naman po nito. Encourage po mga lahat na mag-join. And for our daily ministry, sa Lord Legazpi, sa North Legazpi, South Legazpi, and Davao City, working po ang ating Lord. Encourage po ang lahat na mag-join. And yun, so our very first Cell Leaders Development Training na mangyayari ngayong June. No? So, June 12, yung Friday, nag-orientation na po sa Zion. And yung set and proper po sa June 27 to 28. 26 na naman po ay mangyayari sa Nine Rock Garden sa Nagastar. Tawagin ko po si Brother Brian, our benediction. Praise the Lord, bro. Sige po, praise God. So, welcome po sa no, and praise God. Salamat po sa pag-welcome sa aming mga kapatid. Tayo po ay tumayo, no? Sa ating music player and benediction. Let us extend our hands sa Panginoon. Tanda po ng ating pagpupuri sa Kanya. Tanda po ng ating mag-surrender sa Kanya. And pag-receive po ng mga blessings na ito. From Ephesians 3. Dinadalangin po sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig, ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawang, kahaba, kataas, at kalalim ng Kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang mabutin ng pag-iisip. Sa gayo'y maguspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Sa Kanya na nakakagawa na higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan kumikilos sa atin. Sa Kanya nawa ang kalawalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salitahin magpakailanman. This is all we claim in the name of Jesus. Amen and amen. Let's give the glory and clapping on there. Pagpuri sa Panginoon. Patuloy tayo umawit, mga kapatid. Kumustahin natin ang mga isa.